Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-importanteng usapin sa defense at military tech ng Pilipinas. Ngayong araw, isang napakalaking balita ang dumating, ang Japan ay posibleng magbigay ng anim na Abukuma-class destroyer escort sa Philippine Navy. At hindi lang ito haka-haka, kinumpirma na mismo ng Philippine Navy na under consideration na ang transfer, at kasalukuyan ang pinaghahandaan ng official inspection ng mga barkong ito mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine Navy ngayong linggo, tumugon sila sa opisyal na imbitasyon mula sa Japan's Ministry of Defense para silipin ang kondisyon ng 6 na Abukuma-class ships. Magpapadala ang Navy ng delegation ng mga eksperto para magsagawa ng joint visual inspection. Bahagi ito ng exploratory discussions para alamin kung swak ba ang mga barko sa operational requirements ng Pilipinas. Sa statement ng Navy, binigyang diin na ang Abukuma-class ay designed for anti-submarine and anti-ship warfare, at kilala sa pagiging maaasahan at versatile, bagay na tumutugma sa pangangailangan ng bansa sa maritime security. Dagdag pa nila, ang resulta ng inspection ang magiging basehan kung itutuloy ba ang acquisition bilang bahagi ng Philippine Navy modernization. Ang Abukuma-class destroyer escorts ay unang inilunsad ng Japan mula 1988 hanggang 1991. 6 ang kabuuang bilang nito: JS Abukuma, JS Jinsu, JS Oyodo, JS Sendai, JS Chikuma, at JS Tone. Layunin ng mga barkong ito na protektahan ang karagatan ng Japan mula sa submarino at surface threats. Kaya't mula pa noon ay ASW specialized na sila. Key features: hull-mounted sonar para maghanap ng submarino, ASROC launcher anti-submarine rocket system, triple torpedo tubes, Phalanx CIWS para sa close-range missile defense, Harpoon anti-ship missiles. Hindi lang sila pang submarino, kundi may kakayahan din sila sa anti-surface at electronic warfare. Sa kasalukuyan, ang Philippine Navy ay may limitadong bilang lang ng ships na may ASW capability. Mayroon tayong 2 Jose Rizal class frigates at kamakailan lang, ang BRP Miguel Malvar corvette. Pero sa lawak ng ating karagatan, lalong-lalo na ang ating EEZ sa West Philippine Sea, hindi sapat ang mga ito. Kaya kung matutuloy ang transfer ng 6 na Abukuma-class, ito ang magiging pinakamalaking single acquisition ng ASW-capable vessel sa kasaysayan ng Philippine Navy. Bukod sa dami, mawawala ang depensa gap natin sa ilalim ng dagat. Kahit medyo may edad na ang Abukuma-class, hindi ibig sabihin ay laos na ito. May stealthy hull design para sa reduced radar signature. May electronic countermeasures, jammers, at decoy launchers. May advanced sonar at torpedo launchers. At may posibilidad na i-upgrade ang ilang systems gamit ang mga bagong teknolohiya mula Japan o South Korea. Ang mga ito ay perfect candidate para sa midlife refit or upgrade program ng Philippine Navy. Possible ring gamitin ang local shipbuilding facilities para sa maintenance at training ng crew. Ang inisyatibong ito ay hindi lang technical transfer, ito ay bahagi ng mas malalim na ugnayang strategic partnership ng Pilipinas at Japan. Ayon pa sa Navy, ito ay patunay ng shared commitment para sa maritime security, interoperability, at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Sa harap ng patuloy na panggigipit ng China sa WPS, ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita na may kakampi tayo. Ang pagkakaroon ng mga ganitong barko ay magpapataas ng deterrence, at magbibigay sa Navy ng mas malawak na kakayahan para magpatrolya at magdepensa. Ngayon ang tanong, handang-handa na ba ang Philippine Navy na gamitin ang ganitong uri ng warship? Ang sagot, nagsisimula pa lang ang preparasyon. Sa isang ganitong klase ng transfer, hindi lang physical assets ang kailangan, critical din ang training, integration at doctrinal alignment. Ayon sa defense analysts, posibleng magkaroon ng bilateral training program sa Japan kung saan magpapadala tayo ng mga Filipino naval personnel para matutunan ang full operations ng Abukuma-class, lalo na sa paggamit ng sonar systems, ASROC launchers, at electronic countermeasures.
Bukod sa training, kakailanganin ding i-adjust ang ating maintenance infrastructure. Ibig sabihin, kailangan ng sapat na supply chain para sa spare parts, mga technician na marunong sa Japanese naval systems, at posibleng mga upgrade programs na gagawin locally sa tulong ng mga kumpanyang Hapon o Korean. Dito rin papasok ang papel ng Philippine Navy's future naval base expansions, tulad ng planong pagdevelop ng Naval Operating Base Subic at Cavite, na magiging sentro ng operations ng mas malalaking surface combatants. Kung maisasama ang Abucoma-class sa mga regular patrol sa West Philippine Sea at Philippine Rise, ito ay magiging force multiplier para sa ating Navy, lalo na kung paposisyon sila malapit sa key flashpoints tulad ng Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, at Kalayaan Island Group. At kung ikokonekta pa ito sa broader regional strategy, posible rin itong magbukas ng pinto sa future joint patrols kasama ang Japan o iba pang regional allies. Katulad ng ginagawa na natin ngayon sa US, Australia, at France, ang Abucoma-class ay maaaring magamit sa coordinated missions bilang bahagi ng pagpapalalim ng interoperability. Hindi rin imposible na maengganyo ang Japan na mag-donate pa ng ibang defense equipment, lalo na't pinalalawak na nila ang role ng kanilang defense diplomacy sa Southeast Asia, at nangunguna ang Pilipinas bilang security partner. Sa madaling salita, ang mga barkong ito ay hindi lang additional numbers, sila ay magiging backbone ng isang mas modern, mas integrated, at mas credible na Philippine Navy sa susunod na dekada. Sa kabuuan, ang posibleng pagdating ng 6 na Abucoma-class destroyer escorts ay major win para sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang dagdag na barko, ito ay simbolo ng lumalalim na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan, at ng ating determinasyong protektahan ang karagatan at soberanya ng bansa. At habang inaabangan natin ang resulta ng inspection at official decision ng dalawang bansa, marami na ring tanong ang lumulutang, magiging permanenteng bahagi ba ng Philippine Fleet ang mga barkong ito, o pansamantalang deployment lang? May posibilidad rin na ang tagumpay ng programang ito ay magbukas ng mas maraming military asset transfers hindi lang mula Japan, kundi pati na rin mula sa South Korea, Australia, at maging Estados Unidos. Sa social media, makikita mo na agad ang suporta ng maraming Pilipino, bigay mo na Japan, ang sigaw ng ilan, habang ang iba'y nagtatanong kung anong next step sa PH Navy modernization. Ang mahalaga ngayon ay patuloy nating tutukan ang mga ganitong hakbang. Hindi ito simpleng tulong militar, ito ay bahagi ng mas malaking kwento, ang unti-unting pagbangon at pagpapalakas ng ating sandatahang lakas para sa kapayapaan at proteksyon ng ating teritoryo. Abangan natin ang resulta ng inspection, at sana'y tuluyan na itong matuloy sa lalong madaling panahon. Kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod na development sa Philippine Defense, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video na ito.